Hindi mapakali si Margaret sa kanyang inuupuan habang nilalaro-laro ang remote sa kanyang mga kamay. Binuksan niya ang TV para aliwin ang sarili ngunit wala pa rin doon ang isip niya. Lumilipad ang isip niya kay Rafael na ka-lunch date ngayon ng isang babaeng nakita nila kahapon sa parking lot ng hospital. Ito na kaya ang gagawing ina ng anak niya? Aamin niya na nagsiselos siya and at the same time natatakot siya para sa anak niya. What if hindi nito matutunang mahalin ang anak niya? Sa tingin pa naman niya dun sa babae kahapon ay mukhang suplada. Baka hindi nito aalagaan ang anak niya lalo na kung wala si Rafael sa harap nito. Napabuntong hininga ang dalaga. Ano ba naman ang pakialam niya out of the picture na siya sa buhay ng anak niya at ni Rafael. Siguradong hindi na niya malalaman kung ano ang mga nangyayari sa buhay nito. Inilapag niya ang remote sa ibabaw ng lamisita at dahan-dahang binuksan ang pintuan ng kwarto at lumabas. Dumiretso siya sa kusina at kumuha ng tinapay at nilalagyan ng peanut butter sa kakinain. Hindi naman siya nakaramdam ng gutom dahil katatapos lang yung mananghalian 1 hour ago. Sa inis niya ay halos maubos na ang peanut butter sa daming inilagay niya sa tinapay. Nakatatlong tinapay na rin ang naubos niya. Inis na inis siya sa sarili, kay Rafael at sa buhay niya. Magsisiman siya ay sa huli na ang lahat. Umasenso nga ang buhay niya. Natupad ang pangarap niyang magkaroon ng sariling negosyo, ngunit ang kapalit naman iyon ay sakit sa puso niya. Masakit dahil umibig siya sa lalaking hindi pwedeng mahalin at mas masakit dahil iiwan niya ang anak niya at wala siyang magagawa para manatili sa tabi nito. Naputol ang pagdadrama ni Margaret na makarinig siya ng pugong ng humintong sasakyan. Kahit naiinis siya kay Rafael ay masaya na rin siya dahil umuwi ito ng maaga. Iniligpit niya ang kanyang pinagkainan nang bumukas ang pintuan at bumungad. Doon si Mrs. Isabel Montemayor, ang ina ni Rafael, na nagulat rin nang makita siya sa bahay nito. Margaret? I'm surprised na datnan kita rito. Naglala ko nang bigla kang nawala. May pananabik na lumapit ito sa kanya at niyakap siya. Kumusta po? Tanong niya rito. Medyo naiilang siya at kinakabahan. Paano na lang kung magtatanong ito ng kung ano-ano sa kanya? Ano na lang ang isasagot niya? Okay lang ako, iha. Ikaw ang kumusta? Bakit bigla ka na lang nawala? Hindi ko napipilit si Rafael na sabihin ang tungkol sa'yo. Pero nag-alala ako sa bata. Nasaan ang apo ko? Nakangiting tanong nito ngunit nandoon ang pag-aalala sa isasagot niya. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot nang maalala ang nangyari. Her first baby was dead. Nawala po ang anak ko. Malungkot na balita niya. Oh my gosh! Natutop nito ang bibig at niyakap siya. I'm sorry to hear that. Pero bakit hindi mo man lang ako tinawagan para ipaalam ang nangyari sa'yo? Sobra kaming nag-alala sa'yo. Sa totoo lang, nagtatampo ako sa'yo dahil bigla ka na lang hindi nagparamdam. Hindi namin alam na nagluluksa ka na pala. I'm sorry, iha. I'm happy na bumalik ka na. Hindi na itinago nito na masa itong nakita siya ulit. Sinuklian lang niya ito ng isang ngiti. Mabuti na rin yung safe kaysa baka ano pang masabi niya. Ngunit sabay silang napabaling ang tingin sa kwarto niya nang mariing ang malakas na palahaw na iyak ng isang bata. Tumingin si Isabel sa kanya na nagtataka, ngunit iniwan na niya ito at mabilis sa diniluhan ng anak. Psst, nandito na si Mami, tahan na baby. Aniya habang kargang anak ngunit patuloy itong umiyak. Akin na. Lumapit si Isabel sa kanya at kinuha ang bata sa kanya. Nakapasok na pala ito sa kwarto niya. Ang cute-cute naman ni baby. Manang-mana sa lolo oh. Nakangiting sabi nito sa bata. Makikita sa mga mata nito na sabik itong mayakap ang apo. Hinalik-halikan pa nito ang pisngi ng apo at mukhang nagustuhan naman ng anak niya dahil tumigil ito sa pag-iyak at ngumingiti-ngiti pa. Umupo si Margaret sa gilid ng kama habang nanonood sa maglola. Kinakabahan talaga siya. Alam niyang marami itong itatanong sa kanya mamaya at hindi niya alam kung ano ang isasagot. Maya-maya ay dahanan nitong nilapag ang bata sa ibabaw ng kama niya dahil mahimbing na nakatulog na naman ito. Now tell me what happened, iha. Tumingin ito sa kanya at upo sa couch sa harap niya. Po, maikling sambit niya. Eto na, parang pinagpapawisan tuloy siya kahit malamig ang kwarto. Tell me everything. Tungkol sa bigla mong pagkawala at hindi pagbanggit ni Rafael sa nangyari sa inyo at bigla kang bumalik na may anak na at nandito ka. Tinatago ni Rafael sa amin. Mahinahong tanong nito sa kanya. Ma'am, wala po ako sa posisyon para ipaliwanag sa inyo nangyari. Si Rafael ang makakasagot sa lahat ng mga katanungan niyo.
Magalang na sagot ni Margaret at pilit pinatatag ang boses. Lumalakas kasi ang kaba sa puso niya at hindi siya makatingin rito ng diretsyo. Halata tuloy na may tinatago siya. Margaret, look, I'm not playing games here at wala akong panahon sa mga drama ninyo ni Rafael. Ang gusto ko lang malaman niyo sabihin mo sa akin ang lahat at huwag na huwag kang magsisinungaling sa akin. Ayoko sa taong sinungaling. Banta nito sa kanya. Nawala na ang mabait na aura nito kanina at napalitan ng isang masungit na muka. Naiipit na siya at hindi niya alam kung sasabihin ba talaga niya ang totoo o maghahabi siya ng kwento. Kung sasabihin naman niya ang totoo ay siguradong lagot siya kay Rafael. Kasunduan nila yon na wala siyang pagsasabihin sa lihim nila. Namula na ang mga mata niya at nag-umpisa ng tumulo ang mga luha niya. Gusto niyang humugulgol na lang. Stop crying, Margaret. Start talking. Huwag ka mag-alala. Ipagtatanggol kita kay Rafael kung takot ka sa kanya. Pang-aalo nito pero nandoon pa rin ang maautoridad na boses. Kaya wala na siyang nagawa kundi ikwento rito ang buong istorya. Hindi naman ito makapaniwala sa nalaman na sila ang dahilan kung bakit napilitan si Rafael na magkaroon ng anak. But you fall in love with him, do you? Paniniguradong tanong nito. Hindi naman siya nakasagot. Aaminin ba niya o itatanggi? Hindi na lang siya sumagot at ibinaling ang tingin sa anak na mahimbing natutulog. Got it. Sabi nito na parang alam na nito ang sagot. Well, don't worry dahil sooner ay may mag-aalaga na sa kanya. I still can't believe na tatago ito ni Rafael sa amin. I don't know kung sinabi niya ito sa magiging asawa niya. Napapailing pa nitong bulong. Ho? Pakinamdam niya ay nabasag bigla ang eardrum niya at hindi niya masyadong narinig na sinabi nito. I'm sorry to say this, Iha, pero yes, ikakasal na si Rafael sa iba. Anito habang matamang nakatitig sa kanya. Hindi niya napigilan nang biglang tumulo ang luha sa mga mata niya. I'm sorry. Paumanhin niya habang pinupunasan ng kamay ang mga mata at pisngi. It's okay, Iha. Naintindihan kita. Alam kong mahal mong anak ko pero sa mahabang panahon pagsasama ninyo, wala ka namang ginawa para mapaibig mo siya. Kaya kasalanan mo rin kung bakit sa iba siya magpapakasal. I'm sorry again. Masyado yata akong prangka. Anito, ngunit parang hindi sincero sa paghingi nito ng paumanhin. Hindi na lang siya sumagot. May point din naman ito pero syempre doubtful rin siya kung mapapaibig ba niya si Rafael. Mom, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Rafael nang mapasukan sila sa kwarto. Sabay naman siyang napalingon sa may pintuan. Nagpalipat-lipat ang tinong nito sa kanya at sa ina nito. Well, dinadalaw kong apo kong tinatago mo sa amin, Rafael. Hanggang kailan mabalak itatago ang apo ko, ha, Rafael? Tanong nito na may halong pagtatampo sa anak. Mom, wala akong balak itago sa inyong apo ninyo. Papanganak lang ni Margaret. At the right time, papakilala ko naman si Baby Gab sa inyo. Sagot nito habang nilapitan ng anak at ginawaran ng halik sa pisngi. Well, nandito na ako. Pwede ko nang alagaan ang apo ko. Nagpaalam nga pala si Margaret na aalis na total nandito na ako para mag-alaga sa anak mo. Wala ka nang alalahanin pa. Bale walang saod nito habang matamang nakatitig kay Rafael. Bigla naman napalingon si Rafael sa kanya sa narinig at mabalasik na tumitig. Wala itong sinabi pero mabasa sa mga mata nito ang galit sa narinig. Bigla itong lumabas ng kwarto. Anong masama sa sinabi ko? Bakit parang galit yata yun? Nagtatakong tanong nito sa kasinundan ng anak sa labas. Nagkibit balikat lang ang dalaga. Salamat, Kate. I know I can count on you. Well, I need to kasi kailangan pa namin lumipat dyan agad pagkatapos ng wedding. Of course. Ani Rafael sa kausap sa cellphone at malakas pang tumawa. Parang itinulos naman si Margaret sa kinatatayuan nang di sinasadyang marinig si Rafael na may kausap sa cellphone. Parang nasugatan ng puso niya nang makumpirmang totoo ang sinabi nito na ikakasal na si Rafael. Tatalikod na sana siya nang malingunan siya ni Rafael at baka sa mukha nito ang gulat nang makita siyang nasa malapit lamang. Sigurado itong narinig niya ang mga sinabi nito sa kausap. Ngunit wala itong pakialam sa kanya dahil nilampasan na siya nito at hindi na tinapunan ng tingin. Ang malamig na trato nito sa kanya ay nagdagdag bigat sa puso niya. Hindi siya kinakausap nito at pati anak nito ay hindi man lang dinalaw sa kwarto niya. Talagang iniiwasan siya nitong makita o makausap. Ang hirap kapag ganito. Nawawalan siya ng ganang kumain. Gusto niyang magmukmuk na lang lagi sa kwarto niya kasama ang anak at magpakalunod sa luha. Narinig niyang umandar ang sasakyan ni Rafael at umalis na ito. Dumiretso naman siya sa kusina para kumain dahil nakaramdam siya ng hapdi ng tiyan dahil sa gutom. Kape lang kasi ang inilagay niya sa tiyan kaninang umaga.
May bagong lutong pagkain para tanghalian ang nakahanda sa mesa. Kumuha siya ng plato at nag-umpisa ng magsandok, ngunit nakadalawang subo pa lang siya ay wala na siyang gana. Kaya tumayo na siya at hinugasan ng plato. Bumalik siya sa kwarto at umupo sa couch, saka binuksan ng TV at pinahinaan ng volume na halos wala na siyang narinig. Natutulog kasi ang anak niya at ayaw niya magising ito. Napalingon si Margaret sa anak niya at tinitigan ito. Para namang hinahapos ito ang puso niya at naigsa ng bigat na dinadala niya. Si Gabriel ang rason kung bakit hanggang ngayon ay matatag pa rin siya sa kabila ng durog na puso niya. Isipin pa lang niya na iiwan niya ito ay parang mahihibang na siya. Hindi niya kaya. Pinunasan niya ng kamay ang mainit na luhong tumula sa pisngi niya. Lord, bigyan niyo po ako ng sapat na lakas mabuhay kahit malayo sa anak ko. Parang hindi ko po kaya. Taimtim na dalangin niya. Napatayo ang dalaga nang biglang nagising ang anak niya. Nilapitan niya ito at kitang-kita niya ng cute na ngiti nito. Gosh, I love you so much, my baby Gab. Kinintalan niya ito ng halik sa pisngi na lalong nagpangiti kay baby Gab. Hinawakan naman niya ang maliit na kamay nito at nilaro-laro yun. Naalala niya ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito sa ibabaw ng lamisita para picture ng anak niya. Kailangan niya ng maraming larawan ng anak niya. Halos walang kapugurang nagpicture siya at nag-selfie. Ang cute mo talaga, anak. Gustuhin man niyang i-post ang larawan nito at ipagmalaki sa social media ay hindi naman pwede. Ngunit maya-maya ay pinost pa rin niya ang mga ito. Naka-private nga lang ang privacy setting. Siya lang makakakita ng mga larawan. Sigurado siyang safe taguan ang larawan ng Facebook maliban na lang kung malimutan niya ang password niya. Naalala niya ang social media ni Rafael. Parang gusto niyang mang-stalk pero may parte naman ng isip niya ang nagsasabi na huwag dahil masasaktan lang siya. Siguradong ipinupost pa nito ang baabaing pakakasalan nito. Mabilis niyang in-install ang kanyang Instagram app pati na rin ang Facebook para maiwasan niyang mang-stalk. Itinira lang niya ang FB Messenger dahil may mga contact siya na doon niya madaling makontak tulad ng kapatid niya at ng ina niya. May Facebook na rin ang ina niya. Tinuruan ito ng kapatid niyang mag-Facebook. Naalala niya ang ina. Nagtatampo ito sa kanya dahil halos 7 buwan na siyang hindi nakakauwi sa kanila at hindi nagpapakita. 3 buwan na ang tiyan niya nang huli siyang umuwi sa kanila. Kahit anong tawag niya rito ay hindi nito sinasagot ang tawag niya. Ayaw talaga siyang kausapin nito. Ang lapit lang daw ng sa kanila, bakit hindi siya makauwi-uwi? May dahilan naman ito sa tampon nito sa kanya, kaya lang wala pa talaga siyang magawa sa ngayon dahil sa sitwasyon niya. Nakipagkutsaba na nga siya sa kapatid niya na pagtakpan siya sa ina nila kapag tinanong ito. Nagtataka man pero sumunod naman ang kapatid niya. Hindi ito nagtanong ng kung ano-ano. Ito na rin ang binili niyang tumingin-tingin at tumambay sa cafe niya habang wala siya. Although everyday naman ang contact niya sa manager ng cafe at si Rafael ay binibisita din naman ito ng cafe. Binuksan niya ang messenger at nag-type ng message sa ina. Naka-online ito. Miss Ima, see you soon. Huwag ka nang umuwi, puro ka paasa. Reply nito sa kanya. Alam niya nagtampo ito sa kanya pero masaya siya dahil sa wakas nag-reply na ito sa kanya. Alam niyang masaya itong malamang uuwi na siya. Uuwi na ako sa sunod na buwan, pangako yan ma. Medyo busy pa kasi ngayon. Love you, Mother Earth. Reply niya. Nag-thumbs up lang ito sa message niya. Napabuntong hininga na lang si Margaret. Ang hirap pala si Yui ng magulang kapag nagtampo. Napalingon siya sa may pintuan nang bigla itong bumukas at pumasok si Rafael. Go to the kitchen now. Malamig na utos ito sa kanya at tumalikod na ito. Hindi niya napansing bumalik na pala to. Nagtaka man ay tumayo siya at sumunod rito sa kusina. Naabutan nitong binuksan lahat ng tinakpan na pagkain sa mesa. Anong mga to? Bakit nandito pang mga to, Margaret? Galit na tanong nito sa kanya. Hindi naman niya maintindihan ko anong ibig sabihin nito. Ano bang problema mo? Tanong niya na naguguluhan pa rin. Ikaw, anong problema at di ka kumain? Di ka nag-agahan at hindi na nagtanghalian. Gusto mo bang tapusin ang sarili mo o papakihibang ka ba, Margaret? Alam mong hindi ka pwedeng malipasan ng gutom. Galit na singhal nito sa kanya habang hindi mapakali sa kinatatayuan na parang hindi talaga alam nito kung ano ang gagawin sa kanya. Akong ganang kumain. Maiksing sagot niya. May sasabihin pa sana siya pero pinutulan nito ang sasabihin pa niya. Walang ganang kumain? Talaga lang ha? O baka naman isa tong paraan ng pagre-rebelde mo dahil gusto mo na talagang umalis. 3 months. 3 months nang hiningi ko sa iyong pabor, hindi mo pa akong pagbigyan? Kahit para na lang sa anak mo?
Samot-saring ekspresyon na nakikita niya sa mukha ni Rafael, ngunit isa lang ang maliwanag.